Time check! Mag-aalauna na ng madaling araw and today ay samahan nyo akong manood ng mga analog horror na gawa ng Pinoy. Pero bago tayo mag-start, ano ba muna yung analog horror? Ang analog horror or analog TV horror ay subgenre ng horror kung saan ang style ng storytelling ay para kang nanonood ng mga lumang palabas sa TV or lumang pelikula sa VHS. Kaya mapapansin nyo doon sa mga analog horror videos, hindi nawawala yung mga grainy effect, pati yung mga distorted sounds. Tapos minsan hinahaluan pa nila ng mga lumang commercial sa TV. Kasi nga gusto nilang i-portray doon sa mga analog horror videos ay lumang palabas. Ang alam kong pinakasikat na analog horror video ay yung Mandela Catalog. Nagkaroon pa nga ito ng trend sa may TikTok. Pagdating naman sa mga movies, meron tayong Skinamarink, Late Night with the Devil, at saka yung VHS series. So yung VHS series pinagsamang found footage at saka analog horror. Akala ko dati sa ibang bansa lang ito, pero nagulat ako dahil meron na rin pala mga Pinoy content creators ang gumagawa nito. So ngayon, papanoorin natin sila tapos i-rate ko sila based on their creativity at saka sa scare factor. So start natin dito sa isa sa mga sumikat sa TikTok, itong Channel 10 Manila. Alala ko marami nagsasuggest sa akin na panoorin ko ito. Hindi ko napapatagalin pa, let's go! Welcome to Golden Holidays and discover stretches of unspoilt tropical beaches, colorful cultures and traditions, places of historical interest, exotic local cuisine and warm hospitality. Take off to a whole new experience of holiday. Ako lang ba? Pero parang inaantok ako dun sa boses. Parang feeling ko tanghaling tapat tapos kailangan ko na mag-siesta. Oh, may jump scare? Nakakatakot yung sound. Ang programang ito ay inihatid sa Sakit inyo sa tenga. ng MAS, Maharlika Airline System Ooh. at ng MiWon. Buong bansa, MiWon. Betchin? Ano yan, Betchin? Nakakilabot. Ang galing. Humihingi ng paumanhin ang himpilang ito para sa hindi inaasahang error. Mangyari lamang na iwasang ngumiti habang nanonood para sa inyong kaligtasan. Okay. Muli, humihingi ng paumanhin ang himpilang ito para sa hindi inaasahang error. Mangyari lamang na iwasang ngumiti habang nanonood para sa inyong kaligtasan. Ang galing, no? Maraming salamat po. Saan kaya nakuha ng creator yung mga videos? Kasi feeling ko nag-i-exist yung commercial na yun dati. Ano yung kalaban ng Ajinomoto? Grabe yung ano na yun, oh. Nakikita nyo ba yung Mama Mary? Usong-uso yan dati sa mga lumang bahay, eh. Yun, oh, yung Mama Mary tsaka Jesus na magkatabi, yung kulay blue. Ano to, ads? Oo, tama kasi. Uso nga pala. Ano nangyari? Pindot. Galing. Parang nai-interrupt yung broadcast. Parang na-hijack. Ganun yung dating nung ano niya. Galing pa ng mga pictures na ginamit. Parang liminal spaces. Alam nyo yung parang napuntahan ko na itong lugar na to pero hindi pa. Ang creepy nung mata. Ah! At doon na nagtatapos. Ang creepy nung bandang huli, no? Nung kumakita nyo yung picture na pinakita, parang yung mata niya parang buhay, parang nakatingin talaga sa'yo. Pero ang galing nito ah. Siguro rate ko rito 8/10, 8/10. Sorry, 8 out of 10. Anong 8/10?
Kasi ang galing ng style niya eh. Tsaka bilib ako dun sa may creativity niya. Kung saan niya nahanap yung mga lumang commercials na yun, na parang hindi ko na siya naabutan eh. Kahit matanda na ako eh. Tsaka ang galing ng style dito. Ayun o, ayun, oh. Tingnan niyo yung mata, nakakatakot talaga. Goosebumps ako kanina dun sa ano, nung may sumigaw. Nakakagulat siya. So proceed na tayo dito sa may pangalawang analog horror. Medyo niliitan ko yung screen ko para makita niyo ng maigi yung video since hindi naman ako importante. I mean, hindi ako masyado importante. Mas maigi makita niyo ng buo yung video, okay? So ang title nito ay Unknown Syndrome, number 5, Pinoy Cursed Broadcast Analog Horror. So in-upload ito ni iRepublic. Okay, panoorin na natin. Let's go. 1995. Buhay na ako nito. Oh, kapwa ko, mahal ko. Tama. Naabutan ko tong palabas na to eh. Sobrang Ang anunsyo na ito ay atid ng Department of Health at Office of Civil Defense. Kung ikaw ay nakikinig ng anunsyo na ito, sobrang takot ako dati dun sa may commercial na yun. baka ng mga bintana nito at makinig mabuti sa susunod na mga detalye. If you are watching this announcement, please shelter first, cover its windows, and listen to the next Tapos yun pa instructions. talaga yung pinakita. Nabulaga tayo at nasalanta ng hindi natin inaakalang phenomenon na nagdulot ng maraming casualty. At nagpapatuloy pa rin ito hanggang sa mga oras na ito. Ang galing. panganib ng perpetual eclipse. Ano ang nangyari noong Oktubre 26, 1995? Sa hindi may paliwanag na dahilan, nabuhay ang araw at buwan ng magka-total solar eclipse. Hindi nagtapos ang solar eclipse. Nagdulot ito ng maraming casualty. Kabilang sa mga ito ay ang mga tao sa labas. Mangyari ito. Patuloy na umiikot ang eclipse sa buong mundo, kahalintulad ng pagsikat at paglubog ng araw. Ano ang maaaring mangyari sa katawan pag nabilan sa liwanag ng eclipse? Sa stage 1 exposure, pag nabilan ng tao sa loob ng isa ang Galing nito, oh. nakakaranas ito ng pagkahilo, pagkabulag, pagsusuka at pagkalabnos ng balat. Sa stage 2 exposure, pag nabilan ang tao sa loob ng 2 minuto hanggang 4 na minuto, ay makakaranas ito ng pamamaga ng buong katawan, pagkalusaw ng katawan, pagwawala at pangingisay. Sa stage 3 exposure, In-incorporate niya yung isang natural phenomenon. na minuto pataas, ay makakaranas ito ng tuluyang pagkalusaw at didikit ang katawan nito sa lupa o anumang lugar na kinabagsakan nito. Ngunit buhay pa ang biktima, pero nagwawala. Nagiging normal ang isipan nila at nakakasalita pa paglubog ng eclipse. Ang galing. Ngunit di nababalik sa normal ang kanilang mga katawan. Nangatagahanda sa eclipse. Ang sakit. Sakit sa tenga. Sa bahay o establishmento tuwing may eclipse. Takpan ang mga bintana ng makapal na plywood. Takpan rin ang mga siwang sa bahay. Huwag lumabas, hindi ka mapoprotektahan ng payong laban sa eclipse. Huwag iligtas o hawakan ang mga biktima Gumamit sa labas kayo ng film. at humihingi ito ng saklol. Mapatao man ito o hayop. Galing. Dahil maaaring dumikit ang iyong laman sa kanila at di na matanggal sa pagkakadikit. Tandaang mabuti, hindi ka na maaaring sagipin kung ikaw ay nakadikit na sa mga biktima ng stage 2 at stage 3 exposure ng eclipse. Ang paalalang ito ay ginawa sa pagtutulungan ng DOH, OCD, OBS, PIP, KBP at ng ipilang ito. Sakit sa tenga, ang galing. Okay, pag-usapan natin itong pangalawang video. Medyo nakaka-relate kasi ako dito. Nabanggit niya kasi na parang 1995 tapos may solar eclipse. Parang sa pagkakatanda ko, nung bata ako, nagkaroon talaga ng solar eclipse noon. Kasi naalala ko na yung mga kalaro ko, nakikita ko sila sa labas. Tapos meron silang dala nung film. Alam niyo yung film ng mga lumang camera? Yung kailangan ipa-develop mo pa. Yun yung nilalagay nila sa mata nila. Tapos, nung tinanong ko yung nanay ko kung anong ginagawa nila, sabi, may solar eclipse nga daw kasi na mangyari. So, para makita mo ng maigi yung pagtakip ng buwan dun sa may araw,
gumamit ka daw ng film kasi delikado nga daw kapag tinamaan ka ng sinag nung araw. Mataas daw yung UV rays nun, maaaring mabulag ka kaya yung film ang kailangan mong gamitin para makita yung eclipse. Ang galing lang dito kasi hindi ko na matandaan yung exact date pero based nga dyan, October 26, 1995, feeling ko in-incorporate niya yung totoong nangyari para gumawa ng isang story. Pero dito sa story na to, may masamang effect yung eclipse na kapag ka tinamaan ka, magiging ano ka, kakaibang uri ng nilalang, parang ganon. Tapos ang galing pa nung pagkaka-incorporate niya nung commercial nung Mama Mary. Sobrang tanda ko kasi na takot talaga ako dati doon every time na pinapalabas yun sa TV. Okay. So, kung scare factor ang pag-uusapan natin dito, natakot kasi ako dun sa Mama Mary. 8/10 din. Pero dun sa overall rating ko sa video na ginawa niya, mga 7/10 lang. Mas nakakatakot pa rin yung kanina. Okay, third video. Another one from Channel 10 Manila. Kasi sinubukan ko pang maghanap ng ibang Tagalog na analog horror. Wala akong masyadong makita sa iba. Merong iilan pero kaunti lang yung views. So, ibig sabihin baka hindi ganun kaganda kagaya ng quality nitong sa Channel 10 Manila tsaka dun sa may iRepublic. So, pumili ulit ako ng isa. Title nito ay 1988 Haunted Shampoo Commercial plus Station ID. Gawa ulit ng Channel 10 Manila. Panoorin natin. Let's go! Lakas ng sound. Matakot, kumanta, sumaya, David Bowie at Jennifer Connelly. Labyrinth, ngayong linggo sa Sine Masaya ng Channel 10. Galing, no? Para talagang commercial. Where beautiful hair is no longer a fantasy. Jergens Total Care. Ang programang ito ay inihatid sa Creepy. Feeling ko may jump scare Kaya katakot, no? Galing nung idea. Na parang kunwari Ang na programang ito ay inihatid sa inyo ng Jergens. kunwari parang na-hijack yung broadcast. Mas nagugulat ako dun sa mga sounds. Maiksi lang pero solid din yung pagkakagawa. Pagdating sa visuals, hindi naman siya ganong nakakatakot kagaya nung napanood natin galing sa Channel 10 Manila. Pero pagdating sa mga sounds na ginagamit, sobrang nagugulat ako ewan ko ba kung sa lakas ba nung sound or baka dahil unexpected. Pero very nostalgic yung boses kanina dun sa may commercial. Kasi ganun yung mga boses dati ng mga English commercial sa TV. Ganun na ganun Hindi ko alam kung nag-i-exist ba talaga tong commercial na to tapos hinaluan niya lang ng edit. Kasi hindi ko talaga matandaan itong commercial na to. Hindi ko matandaan na nag-i-exist. Sa mga makakapanood nito na alam kung ito ba ay nag-i-exist dati, comment nyo sa ibaba. Pero para malinaw naman para sa iba, yung part na yan, yung mga nakikita nyo na may mga dugo-dugo, of course, edited na lang yan ng creator. Hindi siya totoong nangyari sa may commercial at saka hindi totoong nagkaroon ng hijack broadcast. Including Channel 10 Manila, walang nag-i-exist na Channel 10 Manila. So talagang work of fiction lang siya. So ito muna yung pinaka-last sa ngayon. Kung nagustuhan nyo yung ganitong segment, comment kayo sa ibaba kasi in the future, baka gumawa pa ako ng maraming ganito, yung parang reaction videos sa mga nakakatakot na video. Kung mahilig kayo sa horror content, subscribe lang kayo dito sa akin channel. Tapos, ipopost ko dyan yung aking ibang social media.
follow, subscribe, and maraming salamat sa inyo. So, ito na yung ating last video. So, alam ko itong commercial na to, ito yung commercial na luma ng Bear Brand. Meron itong urban legend, okay? So, hindi siya totoo, urban legend lang. Pero, feeling ko, in-incorporate niya yung urban legend na yun dito sa may commercial na to. Panoorin natin ng sabay-sabay. Lumang-luma yung commercial. Alam ko tong commercial na to eh. Ginawan ko na to ng content dati. Ganyan talaga yung kulay niya, walang edit yan. Ganyan talaga kaluma yung quality. I don't like. Mga bata, no? Nag-aasaran pa eh. Ito na. Ito na yung part na nakakatakot. Ayun. Based dun sa urban legend, yung bata na isang sumasayaw is hindi nag-e-exist. Sterilized milk, the special milk trusted for generations. Para nag-iba yung tugtog. Ah, ito na. Natatakot ako sa sounds. Ang galing. Ah, ayan. Ayan yung urban legend na sinasabi ko. Galing, ginawan pa ng backstory. Galing. So, ayun na nga, doon na nagtatapos yung ating panonood ng mga analog horror. Maraming salamat sa inyo na mga nanonood ng video na to. Again, kung nagustuhan nyo yung ganitong content, mag-comment lang kayo sa ibaba and huwag kalimutan na mag-subscribe. Kita-kits ulit tayo sa aking susunod na video. Maraming salamat guys. Bye!